Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo ay nasa ika-4 na kabanata na ng aklat ng Leviticus. Tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri, papasalamat sa inyong kabutihan sa aming Panginoon. Salamat Lord sa pagkakataong minsan pa kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Samahan niyo po kami, turuan niyo po kami Panginoon, ikaw ang siyang mapapurihan at parangalan sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang kabanata 4 po ng aklat ng Levitico ay tumutukoy sa mga handog para sa kasalanang hindi sinasadya. At dito po binibigyan ng panibagong pagkakataon ang mga nagkakasala upang maiayos ang kanilang pagkakasala. So sabi po sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni Yahweh. So ang pinag-uusapan po dito ay yung nagkasala ng hindi sinasadya, no? Hindi po yung kasalanan na aksidente lang, no? Kundi ito yung mga kasalanang nagawa ng mga taong namumuhay para sa Panginoon, yung may pagsunod sa Panginoon. Kumbaga dito po makikita natin na ito yung mga tao na alam nila yung mabuti at masama, no? Ang nais nila ay makasunod sa kalooban ng Diyos, pero dahil sa kahinaan, no, ay nagkakasala. Hindi yung dahil nagmamalaki sila sa Panginoon or dahil nagagalit sila kay Lord kaya nagkakasala sila. So magkaiba po yun. Ang root word po ng unintentional o yung hindi sinasadya sa salitang Hebreo po ay merong kasing kahulugan sa salitang paggala-gala or pagkaligaw. Ano po? So, ito po ay mayroong idea kung saan minsan, no, dahil sa ating pagkahinaan bilang tao, no, because we're living in flesh, no, may mga pagkakataon talaga na tayo ay nagkakasala na hindi naman yun yung gusto nating mangyari pero tayo ay nagkakamali. Dito po makikita natin yung pagkakaiba ng kasalanang sinasadya at hindi sinasadya, sapagkat yung kasalanang sinasadya, sinasabi po sa Numbers chapter 15 verse 30, ang sabi po dito, ngunit ititiwalag sa sambahayan ang sinumang magkakasala ng sinasadya, maging sila'y katutubong Israelita o dayuhang nakikipamayan, sapagkat iyon ay paglapastangan kay Yahweh. Samantala dito, yung mga kasalanang hindi naman sinasadya ay nagkakaroon pa ng bagong pagkakataon or panibagong pagkakataon pag ito ay napatunayan na hindi sinasadya. So, napaka palad natin, no, na sa ating kapanahunan sa New Covenant, sapagkat ang ating mga kasalanan, sinasadya man or hindi sinasadya, ay merong remedy, no, merong binigay ang Diyos na kaparaanan para tayo ay ma-reconcile with the Lord. Kaya nga ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and righteous, no? So, ipapayag lang natin, sasabihin lang natin sa Kanya, aminin lang natin, no, yung ating kasalanan at tayo ay Kanyang patatawarin. So, ganun po kapalad ang ating tayo sa ating kapanahunan compare doon sa panahon ng mga Israelita. Ganun pa man, meron tayong mga kasalanang sinasadya at hindi sinasadya, pero pareho pa rin po silang kasalanan. Sabi nga sa James 2:10, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. So, ibig sabihin, kahit na magampanan mo ng maayos ang lahat ng kautusan, pero meron kang hindi nagawa or meron kang nalabag na isa, still nagkakasala ka. So, walang maliit, walang malaking kasalanan, no? Still, kasalanan pa rin po ito sa harapan ng Panginoon. Subalit, sa kabila ng ito, ang Panginoon ay nagbigay po ng malinaw na direksyon, no? O direktiba or ng alituntunin pagdating po sa
pag-aalay, no, sa mga kasalanang hindi sinasadya. Maging ikaw man ay mayaman, mahirap, ikaw man ay nasa mataas na posisyon or walang posisyon, ay meron pa rin na ibinigay ang Panginoon para sa lahat. Ayan. So, verse 3, ang sabi po dito, kung ang nagkasalay ang pinakapunong pari at nadamay pati ang sambahayan, mag-aalay siya ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng Tuldang Tipanan. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari at dadalhin sa Tuldang Tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay wiwisikin niya ang pitong beses ang tabing ng sanktuaryo. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar na insensong nasa harapan ni Yahweh sa dakong banal. Yan. Ang natirang dugo ay bubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa harap ng Tuldang Tipanan. Ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati ang tabang bumabalot sa laman loob. Kukunin din ang 2 bato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginagawa sa taba ng torong handog pangkapayapaan. Saka dadalhin sa altar na susunugin ng pari. Ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, ulot, mga hita at mga laman loob kasama ang dumi ay dadalhin lahat sa labas ng kampo at susunugin sa isang malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. So, dito po walang exemption, no? Kahit ikaw pa yung pari, no? Meron ka pa rin gagawin para sa pag-aalay sa kasalanan na hindi sinasadya. So, kagaya po ng mga naunang paghandog ng offering, no, sa kasalanan is ipapatong pa rin yung kamay ng nagkasala doon sa sacrificial offering. Ayan. So, makikita po natin, no, yung mga priest, mas malaki yung accountability nila pagdating sa pag-commit ng kasalanan. At ito rin po ay same sa principle, no, na sinabi ni James, no, sa kanyang katuruan na matatagpuan po natin sa James chapter 3 verse 1. Ang sabi doon, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa sa iba. So, iba, no, yung accountability meron yung mga namumuno or yung may mataas na katungkulan. Siyempre po, tayo yung nagtuturo, no? Tayo yung nagpapatupad ng mga alituntunin, ng batas, and yet tayo yung unang nagpa-violate nito. So, dapat talaga na mas malaki yung ating pananagutan when it talks about sin, no? So, marahil yung iba, akala nila iba-iba yung anointing, no, ng bawat kapag malaki yung church mo at matagal ka ng leader, marami kang mga member, mas matindi yung anointing mo, or kapag mas kinikilala ka, mas malaki yung nasasakupan mo, mas malaki yung anointing mo, no? Walang ganon, no? Lahat ng mga pinili ng Diyos bilang kanyang tagapaglingkod, tagapanguna, ay meron din pong opportunity na ma-experience, no, ang same anointing or same amount of anointing na kaya niyang ibigay sa may mas malaking kongregasyon or may mas malaking nasasakupan. So, tandaan natin, hindi talaga si Lord pwedeng i-box doon sa pananaw at pangunawa ng iba, no? Kasi ang Diyos ay pantay siya sa lahat. He's fair. Again, inulit na naman po dito, no, yung pagpapatong ng kamay doon sa ihahaing handog, ano po. So, itong idea na to ay maraming beses inulit, no? Halos 5 beses inulit ito kasi meron siyang mahalagang paglalarawan, no? Yung meaning, no, or yung simbolo ng pagpapatong ng kamay ay number 1, ito po ay act ng pagsisisi sa kasalanan, no? Ang isa pa na simbolismo or larawan nito ay ang konsepto ng
konsepto o yung pagpayag sa konsepto ng planong pagpalit or substitution. Ang isa pa pong simbolo nito ay yung pagtanggap na yung inaalay natin, no, na handog para sa kasalanan ay nasa kanya na yung kasalanan ng taong nagkasala. Yun. So parang siya na yung nagbabayad ng kasalanan nung nag-alay, no? Yan. At naniniwala din po tayo na sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay, ito yung paglipat ng kasalanan ng taong nagkasala doon sa iaalay or sa papataying alay. Ano pa? Ang isa pa po ay ang paniniwala na dahil sa yung ating iaalay ay walang bahid dungis, walang kapintasan, walang kapansanan, no? At dahil sa pagbata or pag-transfer, paglipat, pagsalin ng kasalanan ng nagkasala o ng taong mag-aalay doon sa kanyang iaalay. So naniniwala po tayo na tayo ay bayad na sa ating pagkakasala o tayo ay nalinis na. So bakit young bull, no? Bakit kailangan ay bakit batang toro? Kasi po yung toro noon ay talagang napaka-precious, no? Napaka-expensive. So, dito natin makikita kapag ikaw ay nasa mataas na panunungkulan, no? Ikaw ay pinuno, so mas malaki yung kailangan mong i-offer. And dito makikita din po natin, no, dadalhin siya sa tabernakulo. Kasi, kumbaga po, yung tabernacle dito ay nagpapakita din po na kapag ang pari or ang pinuno ang nagkasala, mas seryoso siya, mas mabigat siya, at mas matindi. Ayan. At dito po mapapansin din natin, no, kasi kailangan iwisik yung mga dugo, no, 7 times, no, before the Lord sa altar. And even daw dun sa mga veil, dun sa mga tabing, no, kasi po ang kasalanan ay matinding pagsalungat or matinding paglabag yan sa kalooban ng Panginoon. At kinakailangan, no, na kahit doon sa pader na mamagitan sa Holy of Holies at sa Holy Place, ay kinakailangan po itong mawisikan ng dugo para ito ay malinis sa pagkakasala ng pari. Ang pari. Sa kabila po ng ito ay unintentional sin. Alam po natin na yung kasalanan ay malaki din ang epekto nito. Pwede rin itong maging hadlang sa ating panalangin. Kaya naman, kinakailangan din na ito ay magawa, no, sa altar with sweet incense, no? Ito yung nagre-represent sa panalangin sa Panginoon na tanggapin niya yung ating alay or tanggapin niya yung alay ng pari para sa katubusan or kapatawaran ng kasalanan. Mababasa po natin sa verses 11 to 12. Sabi dito, ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, ulot mga hita at mga laman loob, kasama ang dumi, at ay dadalhin sa labas ng kampo at susunugin sa isang malinis na lugar na pinagtatapunan ng apo. So makikita po natin lahat ng mga hindi ganun kahalaga sa bahagi ng toro, maging ang mga dumi, ay susunugin pa rin, no, sa labas ng kampo. Ito po ay nagsisignify or naglalarawan na ang lahat, no, ang lahat, maging ang mga walang halagang bahagi ng hayop na iaalay ay susunugin sa labas ng kampo, na nagpapakita po ng na ang epekto at alaala ng kasalanan ay tinatanggal doon sa mga tao, no, doon sa mga nagkasala. Yan. At ito rin po ay nagpapakita, no, na yung pansariling motibo ay tinatanggal, no, dito sa ating pag-aalay. Kung saan ang mga pari, no, lahat ng mga kaloob, lahat ng mga offering kailangang sirain, no, walang ititira. Subalit kapag hindi naman pari yung nagkasala,
no, yung offering, yung matitira dito ay pwedeng kainin ng mga pari. Kaya makikita po natin, no, hindi ka pwedeng magdala ng offering kasi gusto mong makakain ng karne or gusto mo lang na gumawa ng materials out of that meat. Like for example, di ba, ng mga panahon na yon, yung balahibo or yung balat, pwedeng gamitin ng ibang mga materials, pwedeng belt, bags, ganyan. Pero dito makikita po natin, once na i-offer mo to sa kasalanan, para sa kasalanan, no? Para sa kapatawaran ng kasalanan, walang ititira, no? So, tatanggalin talaga yung personal motives, no? Yung selfish motives. Kaya, hindi pwedeng sabihin na dahil ng kasalanan ay meron ka pang benepisyo, no? Kasi kapag once na nagkasala ka at kinakailangan mong maghandog para dito sa kasalanan na to, walang matitira doon sa ihahandog mo, no? Verse 13, sabi po dito, kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng di sinasadya at makagawa sila ng labag sa kautusan ng di nila nalalaman, at pagkatapos ay malaman nila ito, maghahandog ng isang batang toro ang buong kapulungan para sa kanilang kasalanan. Dadalhin nila ito sa harap ng toldang tipanan. Ipapatong ng pinuno ang kanilang kamay sa ulo ng toro at papatayin nila ito sa harapan ng tipanan. Sa harapan ni Yahweh. Yan. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari upang dalhin ito sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at 7 beses niyang iwiwisik iyon sa harap ng tabing. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar na nasa toldang tipanan. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa may pintuan ng toldang tipanan. Kanyang susunugin sa altar ang lahat ng taba tulad ng ginagawa sa taba ng torong inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ang gagawin ng pari upang mapatawad ang buong sambahayan. Pagkatapos ilalabas sa kampo ang torong pinatay at susunugin din sa lugar na pinagdalhan sa unang toro. Ito ang handog para sa kasalanan ng sambahayan. So makikita po natin sa hindi yung procedure, and makikita din po natin dahil congregation yung nagkasala, yung elder or yung leader ng kongregasyon ang maglalagay ng kanyang kamay sa ulo ng ihahandog. So, dahil syempre yung leader or yung priest or yung elder, siya yung nagre-represent sa kabuuan ng kanilang kongregasyon. Dito po makikita natin na yung pagpatong ng kamay hindi lang siya sa pagta-transfer or it's hindi lang dun sa essence ng substitution, kundi dito pinapakita kapag bigat na yung damdamin mo doon sa guilt na dinadala mo, doon sa kasalanan na dinadala mo, you always have a way to have peace, kapag ito po ay iyong ibinigay, isinurrender, sa Panginoon. So, tandaan po natin, na ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga salita. At sa tuwing tayo magkakasala, laging merong remedy si Lord para nang sa ganun, makalapit tayo sa kanya ng may kapayapaan. Kaya nga, kumbaga po, talagang napaka-bless natin. Sabi dun sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So, ang kailangan lang talaga natin yung i-aminin natin yung ating kasalanan, ipahayag natin ito sa Panginoon, at doon, sabi dito, makakamit natin yung kapatawaran at kalinisan ng puso na ito ay naggaling sa ating Panginoon. Verse 22, sabi po dito, kung isang pinuno ang nagkasala ng di sinasadya dahil nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh na kanyang Diyos, sa oras na malaman niya ito ay maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapingkasan. So dito po makikita natin, same pa rin yung procedure kapag nagkasala, ang ruler or ang leader, di ba? So makikita din po natin dito na yung kasalanan na hindi sinasadya. Sabi dito, the moment na malaman mo na ikaw ay nagkasala,
responsible ka na, no? Na makipag-ayos sa Panginoon. Responsible ka, accountable ka na dun sa bagay na yon. Kaya naman, kinakailangan na ikaw ay makipag-ayos sa Panginoon the moment na malaman mong ikaw ay nagkasala. And alam nyo, isa to sa ating kapanahunan ngayon na ito yung ginagawa ng Holy Spirit, no? Sa una na hindi mo sinasadya yung kasalanan, pero pag nakumit mo na yon, there is something within us na nagsasabi na, yung hindi tayo mapakali kasi merong nagko-convict sa atin, and that's the power of the Holy Spirit. Kaya naman, the moment na maramdaman mo yon, no? The moment na yon ay nangungusap sa'yo yung Holy Spirit at sinasabi sa'yo yung kasalanan mo, then huwag na tayong mag-alinlangan, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kailangan nating makipag-ayos agad sa Panginoon. Dito po makikita natin, sabi, mag-aalay siya ng isang or maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. So ito po ay ruler lang ng or leader lang ng isang kupunan or ng isang lugar, no? Isang nasyon. So dito makikita po natin na mas mabigat pa rin yung handog na dapat ialay ng mga priest, no? So ibig sabihin, nangangahulugan po na mas mataas pa rin, no, yung katungkulan at pananagutan ng mga pinili ng Diyos kaysa sa pinili ng Diyos na mamahala sa kanyang templo kaysa sa mga taong namamahala sa kapwa-tao. And makikita po natin dito, no, so susunugin yung kanilang handog sa altar ng ang mga pari ang gagawa nito. Yung taba, no, ay susunugin sa harapan ng Panginoon. Pero dito makikita natin the rest part of the animals ay pwedeng kainin ng mga pari. Verse 27, sabi po dito, kung ang nagkasala ng di sinasadya ay isang karaniwang tao dahil lumabag siya sa utos ko, at malaman niya ito, pagkatapos maghahandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. So, same po na mag-o-offer sila ng sacrifice, pero dito ay pwede ang babaeng kambing. Ayan, so makikita po natin na same yung iaalay ng leader, no, o ruler ng nation doon sa ordinary na mamamayan, ano po. Pero dito sa ordinaryong mamamayan ay pwede siyang mag-offer ng babaeng kambing. Yun nga lang, same pa rin yung standard, wala dapat kapintasan. So dito po makikita natin, no, wala sa katungkulan walang exempted. Ikaw man ay nasa mababang level or nasa pinakamataas na level. Pag nagkasala ka, kailangan mong sumunod, no, doon sa requirements na hinihingi ng Panginoon. Magkakaiba man yung level, no, ng offering, but still kailangan mo siyang gawin. You need to comply para nang sa ganoon makamtan yung kapatawaran. So again, same din sa procedure, and ang mga matitirang karni sa alay ng mga civilian or ng mga ordinaryong tao ay available doon para sa pari. So makikita po natin na mas less yung cost, no, ng mga sin offering ng mga ordinary na tao at ng mga ruler or leader ng nation, no, unlike doon sa mga priests na tinalaga ng Panginoon. So mga kapatid, lagi po natin tatandaan, kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, nakakaalam tayo ng Word of God, alam natin yung kalooban at ang hindi kalooban ng Panginoon, mas may malaki po tayong pananagutan
pagdating po sa salita ng Diyos, no? At sa pamantayan ng Diyos. Kaya sana po ay napagpala po tayo sa ating pag-aaral at patuloy po tayo na makinig sa salita ng Panginoon nang sa ganun po hindi po tayo maligaw at hindi tayo magkasala laban sa Kanya. Purihin ang Diyos sa ating buhay. God bless everyone.